Nata 271. Kahit anong pilit ni Molly na kumbonsihin ang sarili na huwag na lang pansinin, ayaw makisama ng kanyang puso't paningin. Paulit-ulit itong bumabalik kina Luna at Iris. Nakakakaba, pipiliin ba talaga ng lalaking yun si Iris? Paanong nangyari yun? Siya ang unang lumapit at nagkaroon ng koneksyon sa lalaking yun. Hindi na kinaya ni Molly ang manood pa. Unti-unting nabubuo ang inis sa dibdib niya, ayaw niyang manatiling nakaupo lang at magmukhang hanggal. Bigla na lang, napako ang lahat ng paningin kay Luna. Hindi inaasahan ni Luna ang request ni Iris. Medyo alanganin, medyo awkward. Lalo na't baka nagseselos na nga ang Great Demon King, kahit pa wala siya roon, hindi pa rin siya basta-basta papatol. Kung katuwaan lang, gaya ng halik sa pisngi, ayos lang sa kanya. Walang kaso. Pero kung tungkol na sa pagiging girlfriend, kahit pa kunwari lang, hindi na niya kayang makisabay. Kaya niyang lokohin ang mga lalaki, pero ayaw niyang manakit ng damdamin ng kapwa babae. Ayaw niyang magbigay ng maling pag-asa sa isang bagay na alam niyang imposible. Sa simula, mukhang katuwaan lang talaga kay Iris ang lahat, pero habang tumatagal, may kakaibang seryoso sa mga mata nito. Kaya huminto si Luna at matapang niyang sinabi, pasensya na, pero tatanggapin ko na lang ang parusa. Iinom ako ng 3 shots, sagot ni Luna. Nagulat ang lahat sa naging sagot niya. Akala nila, magtatapos ang gabi na magkakatuluyan sina Luna at Iris. Wala ni isa ang naghinalang pipiliin ni Luna ang parusa sa huli. Lalo na si Iris, halatang hindi makapaniwala. Mr. Logan, bakit? Ngumiti si Luna, kalmado ang tono, ang daming magagandang babae ngayong gabi, hindi ako makapili, kaya pas muna ako. Alam ni Iris na binibigyan siya nito ng maayos na palusot, pero matigas ang ulo niya. Binaliwala ang paalala ng kapatid, itinapon ang hiya sa ere, at diretsyong sinabi, Mr. Logan, huwag mo akong lokohin. Gusto kong malaman ang totoo. Bakit? Hindi na niya inalintana ang mga tao sa paligid. Nasa gilid na ng mga mata niya ang luha, litaw na litaw ang pagkadismaya. Luna, patay na, lalala na to. Lahat ng nakakakilala kay Luna, alam na alam kung gaano siya natatarante kapag may babaeng umiiyak sa harap niya. Biglang sumikip ang dibdib ni Luna nang makita niyang malapit nang umiyak si Iris. Iris, huwag kang umiyak, eh. Nag-iisip na siya ng paraan kung paano maayos ang sitwasyon nang walang masyadong gulo. Pwede kayang pagbigyan na lang muna si Iris para hindi siya mapahiya. Sabagay, kasalanan din naman niya ang nangyari ngayong gabi. Sa isang sulok, napailing na lang si Lucian habang pinupunasan ang mukha, halatang kabado. Kilalang kilala niya si Luna kapag nakakita ng umiiyak, malamang pumayag talaga. Habang abalang-abala ang lahat sa drama ni Luna at Iris, walang nakapansin na may isang taong tumayo sa kanyang kinauupuan. Wala ni isa ang nakapansin ng dahan-daang lumakad si Lucas papunta kay Luna. Hanggang sa habang si Luna ay tila mapapayag na nga, bigla niyang naramdaman ang matigas na pagkakahawak sa kanyang palso at ang malamig na yakap na sumaklaw sa kanya. At sa isang iglap, isang mainit at matinding halik ang bumagsak sa kanyang mga labi. Sa eksaktong sandaling yun, tanging ang kalabog ng mga plato at kutsara ang narinig at tila napatigil ang paghinga ng lahat ng naruroon. Sa sobrang gulat, naluwa ni Lucian ang alak na kanina lang niya ininom. Nahulog mula sa pagkakahok ni Molly ang kanyang ointment at nabasag sa sahig. Napanganga si Ivy at si Iris naman ay tuluyang nanlaki ang mga mata sa pagkabigla. Pero ang mas lalong nagulantang pa kaysa kay Iris, ay si Luna mismo. Anong kalokohan to? Anong ginagawa ng Great Demon King? Bago pa tuluyang tumilapon palabas ang mga mata niya sa gulat, dahan-daang inalis ni Lucas ang mga labi niya mula sa halik, pero nanatili ang isang braso niyang nakayakap sa bewang ni Luna, tila ba ipinapahayag sa lahat na siya ang may-ari. Matapos iyon, tiningnan niya si Iris gamit ang matalim niyang mga mata at malamig na boses na nagtanong, may problema pa ba? Si Iris na kanina lang ay paulit-ulit na nagtatanong kung bakit hindi siya pinili, ngayon ay mabilis na umiling, parang bubblehead na nawalan ng kontrol. Tama nga si Mr. Logan, wala siyang girlfriend. Pero may boyfriend siya, at ang boyfriend niya ay si Lucas Ford. Diyos ko po. Napahawak si Lucian sa noo niya, kitang-kita ang awa sa mata na halatang nahilo na ang utak sa sobrang gulat. Ay, bata, ang daming lalaki sa mundo, pero ang napili mo pa ay agawan ng tigre. Samantala, todo pagpupumigla si Luna mula sa pagkakayakap ni Lucas. Pilit niyang tinatanggal ang sarili, todo iwas na huwag suntukin ang lalaki. Lucas, nasisiraan ka na ba? Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Walang kahit kititing na pagsisisi ang lalaki, kalmado pa nitong sagot, inaayos ko lang ang problema. Hindi na alam ni Luna kung saan itatago ang sarili. Gusto na lang niyang lumunin siya ng lupa. Kahit pa sabihin nating tinutulungan lang siya ni Lucas sa sitwasyon, hindi ba niya naisip na lalaki ang pagkakakilala sa kanya ng lahat? Ang isang public kiss ay sapat na para gulatin ang lahat, pero ngayon, mukha silang dalawang lalaki na naghahalikan. Okay lang sana kung siya lang ang maapektuhan. Hindi naman siya kilala ng mga tao rito. Pero si Lucas Ford, siya to, ang boss ng Ford Corporation. Hindi ba't may mga chismis na nga dati, at ngayon ay ginawa pa nitong totoo. Sobrang pabigla-bigla ang lalaking to. Galit na galit si Luna habang pinipigilan ang sarili, bitawan mo ako. Pero hindi lang siya binitawan, mas lalong hinigpitin pa ni Lucas ang pagkakayakap. At nang makita niya ang bahagyang pagtatago ng kaba sa mga mata ng galit na dalaga, lalo pa siyang yumuko. At hinalikan na naman siya.
Nanlaki ang mata ni Luna habang muli niyang naramdaman ang mainit na haplos sa kanyang labi. Anong nangyayari? May virus ba tong Great Demon King na to? Splash! May isang hindi pinalad na bisita ang natambol sa gulat at tuwirang nahulog sa swimming pool. Pangalawang beses na, muli na namang nanlaki ang mata ng lahat, napako ang tingin sa eksenang parang eksena sa pelikula, ang mga bibig ay nakanganga, ang mga puso ay sabay-sabay na napatalon sa kaba. Anong nangyayari? Saksi sila sa isang napakalaking sikreto ngayong gabi. Makakaalis pa ba sila ng buhay mula rito? Pero, kahit pa parehong lalaki ang tingin sa kanila, bakit parang ang lakas ng chemistry? Isa'y mapusok at palaban, ang isa'y dominanti at matatag. Ang halikan nila ay tila direktang tumama sa puso ng bawat nanonood, pinapabilis ang tibok ng dibdib ng mga tao sa paligid. Gising, gising kayo, bakit ganito ang naiisip ni Ong Kabaliwan? Kabanata 272. Mahigpit na hinawakan ng magagaspang na daliri ni Lucas ang kanyang baba. Unti-unting nanlalambot ang labi ni Luna, at kasabay nito ang lumalalim niyang takot. Kung alam lang niya na haantong dito, hindi na sana siya nakipaglandian. Ang nakakatakot na Great Demon King ay hindi man lang iniisip ang nararamdaman niya. Hindi niya akalaing magseselos ito, at sa isang babae pa. At hindi basta-bastang selos, matinding-matindi selos. Habang tila lasap na lasap ng Great Demon King ang kanyang mga labi na parabang tinitikman ang nectar ng mga bulaklak, si Luna naman ay pidgel na pidgel. Pidgel ang hininga, pidgel ang damdamin. Pero gaya ng nakagawian ng lalaking ito, huminto ito sa tamang-tamang sandali. Bago pa siya tuluyang sumabog. Halos kumakabog ang dibdib ni Luna sa bilis. Mariin niyang pinagdikit ang mga ngipin at itinataas na ang mga kamay. Tatanggalin na niya ang wig. Dumating na talaga sa sukdulan. Hindi niya hahayaang isipin ng lahat na bakla si Lucas. Pero parang nababasa ng Great Demon King ang iniisip niya. Agaran niyang pinigilan ang mga kamay ng dalaga. Nakatuon lang ang mga mata ni Lucas sa kanya, para bang si Luna lang ang tao sa mundo. Mahinang wika niya, hindi na kailangan. Hindi ba't mas mabuti ito? Sa susunod, walang babae ang lalapit sa akin. Boom! Parang sumabog ang puso ni Luna. Grabe na talaga tong Great Demon King na to. At ang ultimate move niya na yun ay halos gumanti na siya ng halik sa gulat. Pupunta muna ako sa CR. Sa huli, nabitawan ni Luna ang pagkakayakap ni Lucas, mabilis na tumakbo paalis papuntang banyo. Nanatiling nakatitig si Lucas sa papalayong likod ng dalaga, nagniningning ang mga mata. At nang mawala ito sa kanyang paningin, tumingin siya sa lahat ng bisita. Mula sa malambing at malamig na anyo, isang iglap lang, nagyelong parang bangin ang titig niya. Sa isang sulok, kapit-kapit ni Iris ang braso ng kapatid. Nanginginig, bulong niya, ate, anong nagawa ko? Anong nagawa ko? Papatayin ako ni Mr. Ford. Sinubukan kong agawin ang lalaki niya. Bagaman halatang gulat na gulat din, pilit siyang pinakalma ni Ivy, relax, huwag kang magpanik. Wala ka namang alam, wala rin silang sinabi. Wala tayong kasalanan. Ngayon ko lang naisip, kaya pala sobrang close niya kay Mr. Ford at Lucian. Pati kay Little Treasure, ang bobo ko, bakit hindi ko agad nakuha ang koneksyon? Nagtago ang kambal sa isang sulok, pilit na nagiging invisible sa paligid. Samantala, ang mga osisero sa crowd ay halos tumulo ang dugo sa kanilang mga ilong habang hindi makapaniwala ang lahat sa mga nangyari. Matagal na yang chismis na yan na gusto ni CEO Ford ang kapwa lalaki. Pero dahil walang umaamin, parang rumor lang talaga. Ngayon, hay nako, confirm na. Tama, pero iba pa rin pala pag nakita mo sa harapan mo mismo. Nakakagulat sobra. Tumanggo ang iba sa paligid. Malakas ang epekto, malakas talaga. May ilan na hindi na nagulat. Modern na ang panahon ngayon, no? Normal na to, hindi ako biased sa kanila. Ang totoo nga, bagay sila. Mas maganda pa nga si Mr. Logan kaysa sa ilang babae rito. At hindi sila awkward tignan. True, ang yabang ng batang yun, parang walang babae ang kayang magpaamo sa kanya. Pero si Mr. Ford, ibang level. Swak na swak sila. Hehe, hindi rin. Si Mr. Ford nga yung napapaikot eh. Kanina pa siya pinapaikot ni Mr. Logan. Nakikipaglandian kay socialite, tapos sa kambal, tapos ayon. Napaamin tuloy si Mr. Ford. Malinaw pa sa araw na under siya. Sok, kaya naman pala todo protecte si Mr. Ford, ibang klase ang pagkakagusto niya. Nang makarating sa tapat ng restroom, muntik nang pumasok si Luna sa ladies' toilet bago niya napagtantong mali ang pintong binuksan niya. Agad siyang lumipat sa kabilang pinto at nagmamadaling pumasok sa tamang palikuran. Pagkatapos maghilamos at pakalmayan ang sarili, lumabas siya ng washroom pero may taong naghihintay sa kanya sa koridor. Si Molly. Noong kasama pa niya sina Ivy at Iris, marami silang napagtsismisan, at isa na roon ay tungkol kina Molly at Lucas. Hindi alam ni Luna kung paano siya haharap ngayon kay Molly, kaya pinili na lang niyang manahimik muna. Tulad ng inaasahan, nang mapansin ni Molly ang katahimikan niya, ito na mismo ang unang nagsalita. Alam kong baka hindi ito ang tamang tanong, pero, totoo ba, na kayo ni Lucas, ay may relasyon talaga? Kumunat ang noo ni Luna. Mukhang narito si Molly para harapin ang babaeng ng agaw sa taong gusto niya. Bagamat hindi kasing yaman ng Ford family ang pamilya Smith pagdating sa negosyo, hindi basta-basta ang background nito. Sa katunayan, may mga anggulo kung saan sila ay kapantay, o mas may hatik pa, lalo na sa ilang aspeto ng politika at lipunan. Para kay Lawrence Ford, ang pinakaakmang maging manugang ay si Molly Smith.
Sa ganitong paraan, magiging mas matibay ang alyansa at kapangyarihan ng Ford family sa pamamagitan ng pamilyang Smith. At ang pamilyang Smith ay may espesyal ding koneksyon kay Luna. Ang pinuno ng pamilya Smith na si Arthur Smith ay may isang anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang bunso sa kanila ay si Ingrid Smith, ang ina ni Luna. Noong kabataan ni Ingrid, ipinaglaban nitong pakasalan si Maximo Windsor kahit tutol ang pamilya. Dahil doon, itinakwil siya ni Arthur at hindi na muling kinilala. 20 taon na ang lumipas at ni isang beses ay hindi nagkausap ang mag-ama. Bukod sa ilang matatanda na nakakaalam ng lihim, karamihan sa pamilya ay naniniwalang 2 lamang ang anak na babae ni Arthur Smith. Kahit ang mga kabataan sa angkan ay hindi nila alam na may isa pa pala silang pinsan. Nalaman lang ni Luna ang tungkol dito mula sa usapan ni na Maximo at Ingrid. May kinakaharap na problema noon si Maximo, at gusto niyang humingi ng tulong kay Arthur, pero mariin ang pagtanggi ni Ingrid. Hinding-hindi na ako babalik, ani nito noon. Sa madaling sabi, kung pagbabasehan ng dugo, magpinsan sina Luna at Molly. Ang gulo. Pero kung iisipin, wala naman na talagang pakialam si Luna. Hindi na niya kinikilala si Ingrid bilang ina, kaya hindi rin siya interesado sa kung sinong lolo o pinsan. Kaya tumugon siya ng diretso at kalmado, paano kung totoo? At paano kung hindi? Nanginginig ang boses ni Molly. Kung hindi, umaasa pa rin siyang hindi totoo, pero malabo. Sa lahat ng nangyari, parang niloloko lang niya ang sarili. Sa huli, huminga ng malalim si Molly at pilit pinanatili ang mahinahong anyo. Kung totoo man, susuko na ako. Ha, napakunot noo si Luna, gulat sa naging sagot. Hindi niya inaasahan ito mula sa isang Molly Smith na isang may pride at lakas ng loob. Mahigpit ang pagkakakuyong ni Molly sa kanyang kamao, titig na titig kay Luna, ang mga matay may alab. Noong una, sigurado akong ako ang makakalapit kay Lucas. Pero ngayon na ikaw na ang nasa gitna, ayoko na lang makipaglaban. Agad na tumalikod si Molly at nagmadaling umalis, para hindi siya tuluyang matuno sa emosyon. Napatingin si Luna sa papalayong likod ng mayabang at matigas na si Molly. May mali, parang hindi niya makuha ng tama. Bakit parang, si Molly ay may gusto sa kanya, at hindi kay Lucas? Kabanata 273. Patuloy pa rin ang party sa labas, pero halatang wala na talaga sa mood ang mga tao para magsaya. Napansin ni Lucian na may ilang babae na tahimik na umalis. Lahat sila ay naroon para makalapit kay Lucas pero ngayong gabi, tila tuluyan na silang sumuko. Bro, grabe ka, ang galing ng plano mo. Hindi mo lang pinaalis ang mga posibleng kalaban, pero napatahimik mo rin lahat ng babaeng humahabol sa'yo. Mastermind move talaga, halos manghang-mangha si Lucian habang pinupuri ang kapatid. Ang hindi lang niya alam, totoo ngang wala nang sagabal sa paligid ng kanyang kapatid, pero malapit na rin itong gumuho. Paglabas ni Luna mula sa banyo, sinalubong siya ng mataong grupo na pawang sabik at curious sa kanya. Pero bago pa siya makariyak, isang maliit na figure ang mabilis na lumapit. Si Little Treasure. Halatang halata sa mukha ng bata ang mensahe niya, galit si Little Treasure. Kailangan ng yakap, at ng halik, para gamutin ang sugatang puso't kaluluwa. 2 beses hinalikan ni Daddy si Tita Luna. Nang makita ni Luna ang ekspresyon ng bata, agad niyang naintindihan. Kaya hindi na siya nagpatumpik-tampok at binigyan niya ito ng 2 matitinding halik at mahigpit na niyakap, saka siya lumakad pabalik kay Lucas. Pagkaupo pa lang niya, lumapit agad ang waiter at nagabot ng 2 baso ng mainit na gatas. Inabot ni Lucas ang isang baso sa anak niya at ang isa kay Luna, saka siya komportableng humilig sa sofa. Hindi lang iyon, nilagay pa niya ang kamay niya sa likuran ng sofa kung saan nakaupo si Luna, tila ba idinedeklara sa lahat. Pag-aari ko, bawal hawakan, bawal tumingin. At sobrang effective ng mensaheng iyon biglang umatras ang mga tao at kanya-kanyang balik sa sariling grupo habang nagiinuman, walang may lakas ng loob na titigan si Luna ulit. Dahil sa halik ng Great Demon King, karamihan sa mga problema ng gabi ay tila na-resolve na rin. Kaya kahit paano, mas kalmado na rin si Luna ngayon. Pero may isang bagay pa rin siyang iniisip. Lucas, okay lang ba talaga, nahayaan silang magkamali ng akala tungkol sa'yo? Tumango lang si Lucas, Ma'am, don't worry, mawawala rin ang chismis sa araw na maging asawa na kita. Napanganga si Luna. Kung hindi dumating ang araw na yon, ibig sabihin habang buhay siyang pagdududahang bakla. Hindi na kinaya ni Lucian ang kilig sa paligid. Guys, pwede ba, magpakatao kayo, tinutubuan na ako ng goosebumps. Samantala, inaantok na ang Little Bun. Kadalasan kasi ay natutulog na siya bandang alas 9 o di kaya'y alas 10. Lalo pang naging antukin dahil sa mainit na gatas. Nang makita ni Lucas na kinukusot na ng bata ang mga mata, hinailan niya ito palapit sa kanya para matulungan itong makatulog ng maayos. Pero hindi pumayag ang bata. Mabilis siyang umatras at damaykit kay Luna. Mahigpit pa niyang niyakap ang leeg nito, para bang sinasabing, alam ko ang iniisip mo, Daddy. Huwag mo kaming paghiwalayin ni Tita Luna. Simula pa kanina, nakabantay na ang bata matapos ang halikan ng kanyang ama at ni Luna. Tila tuluyan ng bumagsak ang alyansa nila bilang mag-ama. Si Lucian, sa kabilang banda, ay halos mapasigaw ng tawa habang nanonood. Kahit gaano kagaling ang plano, laging may butas. Napatahimik ng kanyang kapatid ang lahat ng tao sa party pero nakalimutan niya ang pinakamahalagang tao sa lahat, ang sarili niyang anak. Nag-aalala si Luna kay Little Treasure, kaya binuhat niya ito. Second young master, ituloy niyo na lang po ang kasiyahan.
Inaantok na si Little Treasure. Ako na ang magdadala sa kanya pabalik para makapagpahinga. Lumalaki pa siya, kaya dapat hindi siya napupuyat. Si Lucian, habang pinapanood ang banayad at mayanhing pagkilos ni Luna, ay hindi mapakali sa inis. Hindi makapaniwalang ang babaeng ito ang dahilan ng kaguluhan kanina, pero ngayon, parang ina ng tahanan. Bitbit ni Luna si Little Treasure sa kanyang mga braso nang biglang inalis ni Lucas ang suot niyang maroon na coat at ipinatong ito sa balikat ng dalaga. Pagkatapos ay hinakbayan niya si Luna at magkasabay silang lumakad palabas. Sup, para talaga silang isang buong pamilya. Kahit pinagbawalan na ni Lucas ang mga tao, hindi pa rin napigil ang titigan sila ng lahat sa gulat at pagkabighani. Ang isang lalaking gaya ni Mr. Logan na dati puro pilyong aura ang pinapakita, ngayon ay biglang may ganoong maternal side. Hindi talaga nagmamatch. Napalambot ng eksenang iyon ang matatalas na tingin ng lahat. Hindi nila napigil ang titigan si Luna habang yakap-yakap ang bata. Sandali lang, tigilan nyo yan. Paano kung hindi sila straight? Di ba siya yung lalaki na naging dahilan kung bakit naging gay si Lucas Ford? Habang sinusubukan pang kalmayan ng mga lalaki ang sarili nila, matagal nang ninakawan ng puso ang mga babae sa paligid. Kahit alam nilang lalaki ang gusto nito, hindi pa rin nila mapigil ang ma-in-love. Lalo na ngayong buhat-buhat niya ang isang bata, ang lamang, ang alindog. Nasa bisig ni Ivy si Iris na parabang nawalan na ng saysay ang mundo. Ate, ang lungkot ko. Yung dalawang lalaking pinakagusto ko sa lahat, naging sila. Dalawang heartbreak sa isang gabi. Hindi alam ni Ivy kung paano siya i-comfort. Technically naman kasi, totoo nga, dalawang heartbreak yun. Hinawakan ni Iris ang dibdib niya na parang dramatic na artista. Ang hirap nang makahanap ng hot na lalaki, tapos sila pang dalawa ang naging couple. Sayang na sayang, ang sakit-sakit. Sinubukan siyang aliwin ni Ivy, don't worry, andyan pa naman si Lucian. Pero umismid lang si Iris. No thanks, masyadong flirt si Lucian. Hindi ko type, kahit gaano pa siya kagwapo, ayoko sa kanya. Sakto namang dumaan si Lucian at narinig ang sinabi ni Iris. Halos matapilok siya sa pagkabigla. Ano raw? Ako, flirt. Fine, inaamin ko na flirt ako, pero mas malala ba ako kay Mr. Logan nyo? Ang Mr. Logan niyong yan, parehas ng babae at lalaki ang nahawakan. Mga walang muwang na bata kayo. Kahit masama ang loob, inihatid pa rin ni Lucian ang 3 hanggang entrance. Kahit pa broken-hearted siya, hindi pa rin niya pinabayaan ang kanyang kuya. Late na kasi masyado, medyo hassle na kung babalik pa kayo sa place mo. Ba't di ka na lang muna mag-overnight sa bahay ni bro? Aba, ang bait ko na naman. Kung may award sa pagiging best younger brother, ako na talaga yon. Napaisip si Luna. Total, katabi lang naman halos nang tinitirahan niya ang bahay ni Lucas, at hassle nga namang ibiyahe papabalik ang bata. Sige, okay lang sakin, sagot niya. Habang naglalakad silang papunta sa bahay ni Lucas, biglang gumalaw si Little Treasure sa mga bisig ni Luna. At nang makita niya ang pamilyar na building, nagwala siya. Hinawakan niya ng mahigpit ang damit ni Luna at todo iling ang ulo. Ayaw na ayaw niyang pumasok. No, no, no. Ayaw kong iwan ni Tita Luna. Mukhang inakala ni Little Treasure na ihahatid lang siya ni Luna at iiwan na naman siya sa bahay nila. Maingat siyang pinakalma ni Luna, Little Treasure, hindi kita iiwan dito. Dito ako matutulog kasama mo ngayong gabi. Bukas ng umaga, sabay tayong uuwi sa bahay ko, okay. Pero kahit kalahating tulog na siya, hindi pa rin siya tumigil sa pag-iling. Halos maiyak na ang bata. Ayaw talaga niyang pumasok, para bang pinipilit siyang bumalik sa pugad ng Great Demon King. Napatingin si Luna kay Lucas ng litong-lito. Anong gagawin natin? Napabuntong hininga si Lucas. Sige, ihahatid ko na lang kayo pabalik. Anak, huwag mo naman akong ipahiya. Promise, hindi ko na siya hahalikan sa harap mo ulit, okay? Kabanata 274. Kinabukasan ng umaga. Habang masarap pa ring natutulog si Lucian at nananaginip ng mga babaeng magaganda na nahuhulog sa kanyang mga bisig, biglang, bam! Napuwersa ang pagbukas ng pinto niya. Halos mabali ang bisagra. Anong nangyari? Sino yun? Putek, hubad pa naman siya matulog. May mang na naman talaba sa kanya. Ang una niyang reaksyon ay agad na balutin ang sarili ng kumot, pero nang mapansin niya kung sino ang mga nasa tabi ng kama niya na mas masahol pa sa bangungot. Nakatayo doon ang mga magulang niya, parehong parang mababaliw sa galit. Para silang handang galtihin siya anumang segundo, gaya noong minsang sinadyang bulabugin niya ang bahay pokyutan sa bakuran nila. Walang laban na kinabahan si Lucian. Nawalan siya ng antok sa isang iglap. Dad, Mom, anong ginagawa niyo rito ng ganito kaga? Hayop ka, papaluan talaga kita ngayon. Sigaw ni Cassandra sabay atake gamit ang mga palad, habang si Lawrence naman ay pumasok sa eksena gamit ang kanyang tungkod. Nagpagulong-gulong si Lucian sa kama para makaiwas. Anong ginagawa niyo? Huwag sa mukha, anak niyo pa rin ako, di ba? At huwag niyong tanggalin tong kumot. Hubad ako, no, pwede bang magsuot muna ako bago tayo mag-usap? Bibigyan kita ng 2 minuto. Magbihis ka agad at lumabas. Sigaw ni Cassandra bago nila isinara ni Lawrence ang pinto at pumunta sa sala, galit na galit pa rin. Mabilis na nagbihis si Lucian, at binuksan ang bintana. Hindi siya tanga, di siya lalabas ng kusa. Obvious na may matindi silang dahilan kaya siya gin-icing ng ganito kaga. Something was definitely wrong. Sayang lang, nabuking siya ni Lawrence na kanina pa pala inaabangan ang galawan niya. Hayop ka, alam kong tatakbo ka, halika rito.
At sa huli, wala siyang ligtas. Nahuli rin siya. Nakaupo ngayon si Lucian sa sofa, habang nagkakamot ng ulo at mukhang mabagsik ang mukha. So, ano bang nangyari? Ang kapal ng mukha mong itanong pa kung anong nangyari. Ikaw ang magsabi sa amin kung anong ginawa mo kagabi. Huwag mong sabihin wala kang alam. Galit na sigaw ni Lawrence. Nagkunwaring inosente si Lucian. Anong nangyari kagabi? Nag-organize lang naman ako ng party. Huwag kang magpanggap na tanga. May nagsabi na sa amin. Sinabi nilang hinalikan ng kapatid mo ang isang lalaki sa harap ng maraming tao. Ito ay kalokohan. Walang kwentang kalokohan. Galit na galit si Lawrence. Ha, yun lang pala. Anong yun lang? Anong klaseng ugali yan? Seryosong bagay to. Umakto si Lucian na parang inosente at kawawa. Mom, Dad, please naman, si bro naman ang humalik sa lalaki, hindi ako. Nakatabi lang ako sa kanya. Bakit ako ang binubugbog nyo? Ang unfair nyo. Nagdilim lalo ang mukha ni Lawrence. May lakas ka pa ng loob magsabi niyan. Sino pa bang may pukana niyan kundi ikaw? Siyempre ikaw ang papaluan namin. Napasimangot si Lucian. Grabe naman kayo. Bakit biglang idea ko na to? Wala akong alam dyan. Ginhasto yun ni bro. Ako nga, shock din. Isa rin akong biktima rito. Nagdadalawang isip ang mag-asawa nang makita nila ang totoong reaksyon ni Lucian na mukha talagang wala siyang alam. Kaya sinundan pa niya, at bakit ba kayo ganyan mag-react? Baka naman totoo talaga, baka talagang gusto ng kuya ko ang mga lalaki. Biglang tumaas ang presyon ni Lawrence. Kalokohan. Papatayin kita kapag nagbitiw ka pa ng ganyang kasinungalingan. May anak na ang kuya mo. At dati, halos isakripisyo niya ang lahat para lang sa babaeng yun. Gusto mo bang paniwalain akong bigla na lang siyang nagkagusto sa lalaki ngayon? Hindi, isa tong parte ng plano niya. Plano niya to. Kalmado lang na tinaas ni Lucian ang kilay. Baka naman hindi rin talaga ganon ang kaso, pero ang malinaw, hindi ko ideya yon, wala akong alam. Alam niya namang noon pa, hindi rin sigurado si bro sa orientation niya. Yung nangyari 5 taon na ang nakalipas, ako ang may pukana noon, at dahil doon, muntik na siyang mapalayo sa ating lahat. Buti na lang at si Luna ay isang babae. Pero ngayon, kayo pa mismo ang humaharang sa kanila at pinipilit si bro na pakasalan ang babaeng ayaw niya. Sa dami ng pinagdaanan niya sa love life niya, sinong makapagsasabing hindi siya nasaktan ng husto? Malay nyo, dahil sa trauma, napaisip na lang siyang, mas madali sigurong mahalin ang kapwa lalaki. Kung iisipin nyo, posible talaga. Nanlaki ang mga mata ni na Lawrence at Cassandra. Ito ang bagay na pinakakinatatakutan nila at kahit paplano lang yun ng anak nila, kailangan pa rin nilang tiyakin. Hindi na may pinta ang mukha ni Lawrence, pero sa huli ay bamantong hininga ito at nagsalita, ipaabot mo sa kuya mo. Kung gusto niyang pakasalan ang babaeng yun, hahayaan namin siya. Tuwa ang unang naramdaman ni Lucian, pero hindi nagtagal, alam niyang hindi magtatapos doon ang ama niya. At tama nga siya. Pero may mga kondisyon siya na kailangang sundin. Anong kondisyon? Una sa lahat, kailangan ng babaeng yun na talikuran ang industriya ng entertainment. Pangalawa, kailangan niyang itago ang tunay niyang background. Kami ang maghahanap ng angkop na identity na ipapalit sa kanya. Pangatlo, bago siya pumasok sa pamilya natin, kailangan sumailalim siya sa finishing education para matutong kumilos ng tama, ayon sa pagiging asawa ni Lucas at ina ni Little Treasure. Napapikit si Lucian at naglinis ng tenga, parang hindi siya makapaniwala sa narinig. Ayoko nang sabihin pa to kay bro. Ako na lang ang sisigat para sa kanya. Bahagyang lumiit ang mga mata ni Lawrence. Anong ibig mong sabihin? Dad, wala ka namang sincerity. Parang ayaw niyo na rin silang magpakasal. Gulat si Lawrence. Anong ibig mong sabihin? Buong gabi niyang pinag-isipan ang mga kondisyon na ito. Hindi niya kailanman matatanggap ang babaeng iyon, pero willing siyang magkompromiso para lang sa anak niya. Hindi ba't yun ang tawag sa sinseridad? Napabuntong hininga si Lucian. Dad, sabihin na nating si Luna ay isang wolf. Ang gusto mong gawin ay kunin ang wolf mula sa gubat, ilagay sa zoo, ikulong sa hola, pinturahan ng puti, tanggalan ng pangil at kuko, lagyan ng tali, at pagkatapos ibigay kay bro, sabay sabing, ayan, anak. Nandito na ang paborito mong wolf cub. Ano sa tingin niyo mararamdaman ni bro? Ang iniisip niyong ginagawa para sa kanya, actually, sinasakal niyo ang mahal niya. Napakunot noo si Cassandra at napasinghot. Lucian, hindi tama yung analogy mo. Ang gusto lang namin ay ayusin ang babae para maging karapat-dapat sa kuya mo at maging ina ni Little Treasure. Fine, sagot ni Lucian, gagamit na lang ako ng ibang halimbawa. Naalala niyo nung bata pa ako, sobrang mahal ko yung rabbit ko. Tapos namatay siya sa sakit. Ilang araw akong walang ganang kumain, kaya binilhan niyo ako ng bagong rabbit na kamukha ng nauna. Naalala niyo kung paano ako nag-react? Tumanggo si Cassandra. Oo, ayaw mo. Pinapabalik mo sa akin. Exactly. Kahit pareho ang hitsura, alam ko sa sarili ko na hindi na yun yung rabbit na mahal ko. At ngayon, ang gusto niyong gawin ay gawing tuta ang isang wolf. E di hamak namang magkaibang uri sila. Pwede kayong maghanap ng maraming babaeng masangkop para kay bro. Pero kung hindi siya, at lalong higit, si Little Treasure, kung hindi nila gusto, anong say nun? Kabanata 275. Pagsapit ng hapon at makarating sa opisina, agad na nagulat si Lucian sa kanyang kapatid tungkol sa mga nangyari. Siyempre, hindi nawala ang pagmamayabang niya na tila ba ginamitan niya ng pambihirang talino sa pangungumbinsi ang kanilang mga magulang at siya pa raw ang bumaligtad ng sitwasyon. Kahit hindi pa totally settled, good sign na rin yun. Dati,
Ayaw nilang banggitin ang pangalan ni Luna pero ngayon, may effort na silang intindihin ang sitwasyon. Bro, tingin ko tuloy-tuloy lang ang plano mo. Isang ulit pa, baka pumayag na lang talaga sila sa kahit ano. Mayabang na ani Lucian habang may pilyong ngiti sa labi. Hindi na lang pinaalala ni Lucas sa kapatid niya na kung sakaling tuluyang bumitaw sa kanya ang kanilang mga magulang, may isa pa namang anak ang pamilya Ford at kung umabot sa puntong iyon, siguradong si Lucian ang pilit ipapakasal. Habang nag-uusap ang magkapatid, may kumatok sa opisina. Pumasok si Little Treasure, at ang kasunod niya ay hindi si Luna, kundi si Harry. Bahagyang kumunat ang noo ni Lucas. Nasaan si Luna? Palaging kinakabahan si Harry kapag kaharap si Lucas kaya maingat ang sagot niya. CEO Ford, sabi ni Sis Luna may bigla ang lakad kaya hindi na siya nakakyat. Pinapasabi lang po niyang babalik siya after 2 hours para sunduin si Little Treasure. Biglaan, sandaling tinignan ni Lucas ang kanyang schedule, sa kanya naalala, kaarawan ng lolo ni Luna ngayon. Malamang ay umuwi ito para bumisita. Bagamat hindi mapalagay na nagpunta si Luna mag-isa, 2 oras lang naman iyon kaya't wala naman dapat ikabahala. Malamang ay dumaan lang ito upang bumati sa kanyang lolo. Biglang nabuhayan si Lucian nang mapansin si Harry. Hoy, may nangyari ba habang wala ako? Sino ka? At bakit ang lapit mo kay Little Luna? Nahulaan ni Harry na ang lalaking ito marahil ay ang boss ng Glory World Entertainment at ang nakababatang kapatid ni Lucas, kaya may respeto ang kanyang sagot, "Hello po, ako po si." Pagkatapos ng buong pagpapakilala ni Harry, lumapit si Lucian kay Lucas at maangas na bamulong, "Grabe bro, galante mo ah. Pinapalapit mo ang isang gwapong lalaki sa sister-in-law ko. Hindi ka ba natatakot na baka, agawin niya si Little Luna?" Saglit lang tiningnan ni Lucas ang kapatid niya at malamig na sumagot ng 3 salita, "May Little Treasure." Napanganga si Lucian. Ha, ang kapatid niya talaga. Ngayon niya lang na-realize ang genius move ni Lucas. Hindi pala para iwasan si Little Treasure kaya hindi ito pinapauwi, kundi ginawa niyang top-tier spy at high-level of rival repellent. Talagang ginamit hanggang huli ang anak niya at ang malala, malamang parehong nagpapasalamat pa sa kanya sina Luna at Little Treasure. Samantala, sa tahanan ng pamilyang Windsor. Ngayon ang ika-70 kaarawan ni Henry Windsor, ang pinakamatandang miyembro ng pamilya. Kaya't isa itong engranding okasyon at napakaraming panauhin ang dumalo upang makisalo sa pagdiriwang. Ang Windsor International ay nasa ilalim ng pamumuno ng panganay na si Maximo at lumalakas lalo dahil sa napipintong alyansa nila sa pamilya Sullivan sa pamamagitan ng kasal ng kanilang mga anak. Kaya't hindi nakapagtatakang napuno ng prominenteng bisita ang buong lugar. Kahit abalang-abala ang mga katulong at waiter, hindi maipagkakaila ang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Malakas at may impluwensya ang kanilang amo at isang karangalang maging bahagi ng pamilyang Windsor. Kahit saan sila magpunta, sapat na ang sabihin na, sa Windsor family ako nagtatrabaho, upang makakuha ng paghanga at respeto. Sa loob ng banquet hall, kumikislap sa karangyan ang dekorasyon. Ang mga panauhin at kamag-anak ay abalang bumabati sa matandang si Henry Windsor, sabay bigkas ng mga mapagpalang pananalita. Walang duda, lahat ng atensyon ay nakatuon sa kasalukuyang ulo ng pamilya, si Maximo Windsor at sa kanyang pamilya. Ang mga imbitado ay pawang mga makapangyarihang personalidad sa lungsod. Bukod sa mga business partners ni Maximo, naroon din ang mga influential friends ni Snow mula sa industriya. Naiinggit man ang ibang kamag-anak, pilit pa rin silang nakikisama at nambobola para sa sariling interes. Ingrid, napakaswerte mo talaga. Ang galing ng asawa mo, pati na rin ng anak mo. Nakakainggit talaga ang anak mo. Bukod sa maganda, lalong sumisikat. Hindi lang siya artista, may sarili pa siyang kumpanya. Tama, kilala rin ang brand niya sa ibang bansa. Ang daming ang kaibigan ko ang nagpapapila para makakuha ng pinakabagong koleksyon. Bahagyang nahiya si Snow sa mga papuri. Uncle, Auntie, sobra naman kayo, hobby lang yun, pampalipas oras lang po talaga. Hindi lang siya magaling, napakabait pa niya at mapagpakumbaba. Hindi tulad ng anak ko na puro problema ang dala. Madam Windsor, paano niyo napalaki ng ganyan ang anak niyo? Baka pwede kaming makahingi ng tips. Tumingin si Ingrid sa anak niya nang may buong pagmamalaki at ngumiti. Ay, nako, wala naman talaga akong ginawa. Si Snow, mula't simula, hindi ko kailangang alalahanin. Grabe, inggit na inggit talaga ako. Sa gitna ng dagsang papuri, biglang may nagsalita sa malumanay ngunit may laman na tono. Pero kung iisipin, hindi ko rin maintindihan ang naging desisyon ng elder noon. Meron na ngang napakagaling na apo tulad ni Snow, bakit kailangan pa niyang ampunan yung batang babae mula sa hometown niya at ipaubaya sa inyo? Tingnan mo, kung ano-ano pang gulo ang nangyari. Siguro, gusto lang niyang gawing exciting ang buhay niya. Bahagyang nanigas ang ngiti ni Ingrid at pilit na sumagot. Naawa lang siya, gusto lang niyang tumulong. Kami naman, bilang mas nakababatang henerasyon, ay sumunod na lang sa kagustuhan niya. Doon pa lang, malinaw na niyang inilatag ang distansya niya kay Luna. Hanggang ngayon, walang may alam sa tunay na pagkakakilanlan nina Luna at Snow. Para sa lahat, si Luna ay isa lang sa mga batang inampon ng elder mula sa probinsya. Noong una, nang ibinalik ng matanda si Luna sa bahay, plano sana nitong ipahayag ang tunay na pagkatao ng dalaga na siya talaga ang totoong apo. At pumayag pa noon sina Maximo at Ingrid. Ngunit, dahil sa mga paninira ni Snow at ilang insidente kung saan napahiya ang pamilya dahil kay Luna, unti-unting nabawasan ang suporta nila.
Sa mismong araw ng inaasahang announcement, si Luna ay nagsuot ng peke at peking branded na damit na agad na bisto sa harap ng maraming bisita, dahilan para lubos silang mapahiya. Mula noon, nagbago ang isip ni na Maximo at Ingrid. Hindi na nila itinuloy ang pagpapakilala kay Luna bilang tunay na anak. At paulit-ulit na lang nila itong ipinagpaliban. Hanggang sa nangyari ang isa pang iskandalo 5 taon na ang nakalilipas, at tuluyan na nilang isinantibi ang plano. Sa halip, ipinadala na lang nila si Luna patungong abroad. Ang bait niyo pa rin, kasi kahit na ganun, pinadala niyo pa rin siya abroad para mag-aral, di ba? Pero 5 taon na rin yun, tapos na siguro siya. May balita ba kayo? Nagtatrabaho na rin ba siya sa Windsor International? Tanong ng isa sa mga malalayong kamag-anak. Napalingon ang lahat, sabik sa chismis, habang naghihintay ng sagot. Kabanata 276. Si Maximo Windsor ay may 2 anak na babae, isang tunay na anak, at isang babaeng peke. Swerte si Snow dahil mapapangasawa niya ang pamilyang Sullivan, kaya wala nang sino man ang makapagsasamantala sa kanya, lalo na tila walang maglakas loob. Samantalang si Luna, kahit mababa ang katayuan, ay may titulo pa ring ampon ng mga Windsor. At kahit sino man ang magpakasal sa kanya, tiyak na may makukuhang benepisyo sa pagsasama nila. Dahan-daang nagkalat ang usap-usapan tungkol kay Luna matapos ang tanong ng kamag-anak. Narinig ko, gumaganap siya ng mga minor role dito't doon. Ha, mga minor lang. Tinanggihan niya ba ang mas maayos na trabaho para lang gawin iyon? Siguro gusto lang niyang subukan ang kapalaran niya, lalo na't nakita niyang sumisikat si Snow. Hindi ba siya masyadong mayabang? Akala niya madali lang maging artista. Di ba dapat kumikilos na si Ingrid tungkol dito? Nawala ang ngiti sa mukha ni Ingrid nang marinig ang mga bulong-bulungan. Hawak ni Snow ang mga kamay ni Ingrid at mahinahong sabi, matagal nang gusto ni na dad at mom na magtrabaho siya sa kumpanya at inayos na rin nila ang lahat, pero, ayaw ni sister, tito at tita. Alam naman ninyo na ampun siya, pero dapat respetuhin namin ang desisyon niya. May ilang nakangiti at tumango. Hindi pwedeng sisihin si Ingrid. Inalagaan niya si Luna, pinadala pa nga abroad para mag-aral, sobra na yan. Anong masasabi ko? Galing sa isang maliit na bayan ang babaeng yan, hindi marunong magpasalamat. Di na pwedeng turuan. Paano mo ikukumpara kay Snow? Tama yan. Ginawa na ni Ingrid at Maximo ang lahat ng makakaya nila. Huminga ng maluwag si Ingrid, natuwa na walang nakakakilala sa nakahiya niyang anak na si Luna. Ang anak niyang pinagmamalaki ay si Snow lamang. Ginamit niya ang dahilan na ampon si Luna kaya hindi masyadong kontrolado ang pag-uugali nito. Kahit anong kahihiyan ang idinulot nito, hindi niya ito pinapasan. Sa labas ng pintuan ng Windsor residence, nakatitig si Luna mula sa malayo. Kung papasok siya sa harapang gate, kailangan niya ng imbitasyon. Ngunit wala namang nagpabatid sa kanya tungkol sa selebrasyon ngayon, lalo na, walang iniabot na imbitasyon sa kanya. Matapos pag-isipan, tinawagan niya ang pinsan niyang si Ellie Windsor. Sis Ellie. Mabilis at masigla ang sagot sa kabilang linya, Lil Luna, nasaan ka? Gusto ko na rin sana tumawag sa'yo. Birthday ni Lolo ngayon, pupunta ka ba? Nandito na ako sa labas ng gate, pwede mo ba akong salubungin at ipasa ang regalo ko kay Lolo? Tanong ni Luna. Nandito ka na pala, kahit ayaw mong makita ang iba, nandito ka na, kaya bakit hindi ka na lang makipagkita kay Lolo? Kanina, sinabi niya sa akin kung kailan ka babalik, sinabihan ko siya na pupunta ka ngayon, pero... Napahinto si Ellie. Nalito si Luna sa sinabi ng pinsan. Sa huli, umungo si Ellie, gawin na lang natin to, dumaan ka na lang sa backdoor, hahanapin ko si Lolo at dadalhin ko siya doon. Kaya mo siyang batiin ng personal at maipasa mo ang regalo mo. Ang bait mo talaga, Sis Ellie. Salamat, sagot ni Luna na puno ng pasasalamat. Tagumpay. Huminga ng maluwag si Luna at nilakad ang likod na pintuan, hawak ang jade beaded bracelet na binili niya noong nakaraan. Namumula ang kanyang mga mata nang makita si Ellie na tinutulungan ng isang puting-puting matandang lalaki na lumapit sa kanya. 5 taon ay maaaring hindi ganoon katagal para sa mga kabataan tulad niya, pero para sa mga matatanda tulad ng Lolo, tila isang mahabang panahon na iyon. Puting-puti na ang buhok ni Lolo at ang tuwid niyang likod ay yumuko na, naging isang kurba. Inilabas niya ang salamin mula sa kanyang bulsa upang mas malinaw na makita ang mukha ni Luna. Biglang bumalik sa isip ni Luna ang mga lumang alaala nang makita niya si Lolo. Noong taglamig, bata pa siya nang dinala sa isang kakaibang lugar. Nakita niya ang mga tunay niyang magulang na masaya kasama si Snow habang siya ay nagtatago sa isang sulok, halos maluha na sa pagkasabik sa lumang tahanan. Nang makita siya ni Lolo, hinawakan niya ang mga kamay ni Luna, dinala siya sa kusina, at niluto ang isang mangkok ng sabaw na manok, sinabing huwag siyang umiyak dahil ito na ang kanyang tahanan. Palaging sinisigawan ni Ingrid si Luna, pinupukaw ang takot at kawalang katiyakan sa puso nito, at lalo lamang lumalala ang mga bagay na sinisikap niyang gawin. Pero laging naglalaan ng oras ang kanyang lolo para sa kanya sa silid-aralan, matiyag tinuturuan siya ng maraming bagay. Nang umalis siya sa bahay, hindi na siya muling bumalik at hindi alam ni Lolo kung ano ang nangyari. Dahil mahina ang kalusugan ni Lolo, hindi nagpakita si Luna upang hindi na maapektuhan pa ang kalagayan niya. Minsan pa nga, personal na pumunta si Lolo sa Amerika para kunin siya, pero tumanggi siya. Hanggang ngayon, nananatili sa alaala niya ang malungkot na ekspresyon ng Lolo. Hindi pa tiyak ni Luna kung paano siya haharap sa kanyang Lolo. Malinaw na hindi masaya si Henry, marahil iniisip pa rin ang mga panahong hindi siya bumalik kasama nito.
Si Ellie ang unang gumawa ng hakbang para buksan ang usapan. Nilapitan niya si Luna, hinawakan ang mga kamay nito, at dinala kay Lolo. Lil Luna, anong hinihintay mo? Magsalita ka naman, pag-udyok ni Ellie. Hindi na siya ang mahiyain at maliit na batang babae noon. Muling bumalik ang kanyang mga isip, kaya dali-dali siyang niyakap ng mahigpit si Lolo. Lolo, miss na kita. Nagulat si Henry sa matinding yakap ng apo at natawa, hindi ko makita kung paano mo nga ba talaga ako na-miss. Kung totoo iyon, bakit hindi ka bumalik sa loob ng mga taong ito? Bagaman medyo matindi ang tono niya, halatang may malambot pa ring bahagi siya para kay Luna. Napangiti si Luna, Lolo, pinag-aaralan ko ng mabuti. Ikaw ang nagsabi na ang kaalaman ay magbabago ng buhay. Sinunod ko yan at ibinigay ko ang lahat sa pag-aaral. Tila, tumingin si Henry nang may panghihinayang gamit ang kanyang malabong gray na mga mata, halos hindi na siya makilala. Nagbago ka, nagbago. Hindi lamang sa hitsura, pati na rin sa personalidad at aura. Kahit sandali lang ang kanilang pagkikita, ramdam niya ang malaking pagbabago ng apo. Isinandal ni Luna ang ulo sa isang gilid at nagtanong, paano po ako nagbago? Mas maganda na ba ako ngayon? Ngumiti ang matanda at sumagot, oo, at mas positibo ka na ngayon. Magandang pagbabago iyan, mukhang naging mabuti sa iyo ang pamamalagi sa ibang bansa. Ito lang ang tanging nagpapagaan ng loob ni Henry sa kabila ng pagsisisi niya para sa apo. Pagkatapos ng ilang palitan ng biro, lumipat na si Henry sa seryosong usapan. Lil Luna, alam kong sinabi kong mag-aral ka ng mabuti, pero tinuruan din kita na gawin ang tamang bagay sa tamang panahon, di ba? At ikaw rin, Ellie, makinig kayo sa sasabihin ko. Pareho na kayong lumalaki, halos handa nang magpakasal. Hanapin niyo na ang inyong magiging katuwang, magpakasal kayo agad, at magdala kayo ng maliliit na apo na magpapasaya sa akin. Naiintindihan kong abala ang mga kabataan ngayon, kaya kung wala kayong oras sa mga bata. Ako na ang bahala sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Kabanata 277. Nagkatitigan sina Luna at Ellie nang walang magawa. Mahina si Ellie, kaya hindi siya nagsalita. Si Luna na ang nagsalita, Lolo. Tama na po, hindi pwedeng ganito. Ang unang sinasabi mo sa akin pagkatapos ng lahat ng taon ay magpakasal ka na. Alam mo ba kung anong klase ng lolo ang hindi kaaya-aya? Yung laging nangangaral sa apo niya na magpakasal. Tiningnan siya ni Henry ng matigas. Alam mo ba kung anong klase ng apo ang hindi kaaya-aya? Katulad mo, laging palabas, hindi bumabalik, at hindi nagbibigay ng apo sa akin. 70 taon na ako ngayon, ilan pa bang taon ang natitira sa akin? Si Luna ay napatigil sa pagharap sa kanyang lolo. Tumungo si Henry patungo sa bulwagan ng handaan at nagsalita ng may lungkot, hindi ko naman talaga gustong pilitin kayo. Wala lang talaga akong magawa. Hanggang sa inyong henerasyon, wala pang lalaking supling. Kanino ko ipapasa ang negosyo ng pamilya? Sasabihin niyo ba na ipasa ko ito sa adopted na si Snow? O sa dalawang anak na babae ng pangalawang tiyuhin niyo na hindi totoo ang dugo? Napababa ang tingin ni na Luna at Ellie sa sinabi ng lolo. Si Luna, na may paniniwalang hindi kailanman magpapakasal, ay alam na malabong magkaroon siya ng anak na lalaki na magpapatuloy sa negosyo. Samantala, may isang tao nang iniisip si Ellie, pero nawala na ang pagkakataon. Hindi niya matanggap ang iba pa, kaya hindi niya natupad ang hiling ng lolo. Si Thomas Windsor, ang ama ni Ellie at pangalawang tiyuhin ni Luna, ay pilit na pinipilit si Ellie na magpakasal para magkaroon ng tagapagmana, pero matatag ang loob ni Ellie. Nanghihina siya pero matapang sa puso at nagbanta ng sariling buhay kung mapipilitin, kaya si Thomas ay nagpakalat ng kanyang mga anak sa labas, umaasa na may lalaki sa mga ito na magpapatuloy sa pangalan ng Windsor. Si Snow naman, kahit adopted, ay may napagkasunduang pangalan ng Windsor ang magiging panganay na lalaki nila ni Ewan Sullivan. Hindi tumitigil ang alitan nina Maximo at Thomas. Ang pinakamalakas na barahan ni Maximo ay si Snow at ang pagsasanib nila sa Sullivan family, habang si Thomas naman ay walang anak na lalaki pero may mga tunay niyang anak na babae. Kung magkaanak ng lalaki ang alinman sa mga ito, siya ang magiging tagapagmana. Habang lumalalim ang usapan, nawalan ng sagot sina Luna at Ellie. Hindi nila magawang mangako, ngunit ayaw nilang masaktan ang puso ng lolo. Biglang may pamilyar na boses na pumasok sa usapan. Papa, marami nang naghihintay na makausap kayo. Bakit kayo nasa likod na bahagi? Pabulong na sabi ni Ingrid nang makita na kasama nila si Luna at Ellie. Nang makita ni Ingrid si Luna, nagbago ang kanyang ekspresyon at sumigaw, anong ginagawa mo rito? Marami ang mga bisita, paano kung makita kanila? Lumayas ka na. Bago nakasagot si Luna, nagalit si Henry. Kalokohan, si Lil Luna ang totoong apo ko. Sino ka ba para palayasin siya? Nag-alala si Ingrid at maingat na tumingin sa paligid. Papa, pakibabaan ang boses mo. Bakit naman? Mali ba ako? Hindi ba si Lil Luna ang anak mo? Mas lalo pang nagalit si Henry nang makita ang pagkabalisa ni Ingrid. Napatingin si Ingrid kay Luna nang may matinding pag-aalinlangan, pero napigil ang sarili at mahinahong humingi ng paumanhin kay Henry. Papa, hindi po ganoon ang ibig kong sabihin, alam niyo naman po, kakaunti lang ang nakakaalam na si Luna ay akin. Sinabi ko na noon sa iyo na dapat ipaalam na ang tunay na pagkakakilanlan ni Lil Luna. Matagal na siyang nag-aral sa ibang bansa, at ngayong nakabalik na siya at narito ang lahat ngayon. Panahon na para sabihin sa lahat na si Lil Luna ay tunay na miyembro ng pamilyang Windsor. Nagulat si Ingrid at muntik nang magwala, ano? Papa, hindi ko po yun papayagan. Hindi ako sang-ayon.
Ang ekspresyon niya ay para bang si Luna ay isang nilalang na nakakadiri at kailangang itago sa buong mundo. Noong una siyang umuwi, siguro'y masakit sa puso ni Luna ang makita ang ganoong mukha mula sa kanyang sariling ina, pero ngayon, nawala na ang kahit anong pag-asa o pangarap sa puso niya. Hindi alam ni Ellie ang pinagdaanan ni Luna kaya sobrang naiintindihan niya ito at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng pinsan. Nararamdaman ni Luna ang init mula sa hawak ni Ellie at ngumiti ng buong saya. Ang ngiti niya ay parang sinag ng araw na nagdadala ng kakaibang liwanag at saya. Hindi inaasahan ni Ellie ang ganoong reaksyon at tila nabigla siya. Habang nag-uusap sina Henry at Ingrid, dumating ang ilang miyembro ng pamilya, si Maximo, Snow, Tomas at ang dalawang anak na babae nito. Maliban sa asawa ni Tomas na may mga komplikadong personal kaya wala, kumpleto ang pamilya Windsor. Ano nangyayari dito? Bakit kayo nagtatalo? Tanong ni Maximo nang makita ang sitwasyon. Napansin niya si Luna at nanlumo ang mukha, bakit nandito ka? Nagulat siya na ang asawa niya ang nakikipagtalo sa kanyang ama. Palagi na lang may problema kapag andito si Luna. Agad na sinabi ni Ingrid, Maximo, pakiusap, kumbansihin mo ang papa. Gusto niyang ay lahad ang tunay na pagkakakilanlan ni Luna ngayon. Nagulat si Maximo, hindi pwede. Papa, nalilito po ba kayo? Paano niyo naisip yan? Siya bang nag-utos sa'yo? Tumingin si Maximo kay Luna nang may pagdududa. Pinagtatamaan ni Henry ang sahig gamit ang kanyang baston, huwag niyong sisihin si Luna. Ako ang nag-isip ng ideyang ito. Ano ba ang mali doon? Oo, ano ba ang mali? Hindi ba si Luna ang tunay mong apo? Sumingit si Tomas, na lalong nagpainit ng sitwasyon. Nagalit si Maximo, ikaw, tumahimik ka. Hindi mo nasasakupan ang usaping ito. Dahil sa sobrang pagmamalaki, sumagot si Tomas, kapatid, hindi tama yan. Kasapi din ako ng pamilya Windsor, paano magiging hindi ko ito usapin? Napaikan si Maximo sa pagpanig ni Tomas. Paano ito nang ahas na pagsabihan siya? Pero maswerte siya dahil may napakagaling na anak na babae. Hindi lang nagdala ng malaking oportunidad, pati ang mapapangasawa nito ay napakaganda at matatag. Siguro nga ay may dala itong swerte para sa pamilya, syempre, ayon kay Master Lau. Paano hindi masasabik si Maximo para magkaroon ng ganitong swerte? Mabuti na lang at hindi maganda ang naging pag-uugali ng kanyang tunay na anak. Balang araw, si Luna ang gagawa ng gulo para sa kanya. Nagulo na siya sa mga nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Kabanata 278. Hindi na pinansin ni Maximo si Tomas at muling tumutok sa matandang ama. Papa, hindi naman sa ayaw ko itong ipahayag, pero masyado pong biglaan. Ilang taon na nating sinasabi sa lahat na siya ay ampon, tapos biglang siya pala ang tunay na anak. Kailangan po nating magbigay ng maayos na paliwanag. Kung hindi natin paghahandaan ito, baka maging katatawanan lang tayo, lalo pat kaarawan nyo ngayon. Biglaan lang. Umalangaw ang boses ni Henry, puno ng galit. 5 taon na ang lumipas. Kailangan mo ba talaga pagtutunan ng pansin ang isyong yan? Syempre naman po, Papa, sagot ni Maximo, agad na dumipensa. Nang bumalik siya, hinanap ko siya at balak ko pang ang bigyan siya ng trabaho para unti-unti siyang makasanayan ng pamilyang Windsor. Saka na lang sana natin iaanunsyo ang tunay niyang pagkatao. Pero siya po ang nagpumilit pumasok sa showbiz. Hindi lang siya nagdala ng masasamang chismis, nadamay pa si Snow. Ang totoo, kahit kailan ay hindi pumasok sa isip ni Maximo ang ilantad ang pagkakakilanlan ni Luna. Ang eskandalo tungkol sa di umano'y pagbubuntis ni Luna at pagkamatay ng sanggol matapos makipagtalik sa 2 beerang lalaki ay isang bomba na maaaring sumabog anumang oras. Kapag lumabas ang katotohanan, hindi niya kailanman papayag ang malaman ng mundo na si Luna ang tunay nilang anak. Hindi naniwala si Henry at tinanong, trabaho. Anong klaseng trabaho ang inihanda mo para kay Luna? Sa sangay ng kumpanya sa Singapore. Hayop ka, kakabalik pa lang ng bata, ipapadala mo na agad sa ibang bansa. At sa branch pa na may 20 empleyado lang. Anong matututunan niya roon? Gusto ko lang po siyang magkaroon ng experience. Hindi naman natin siya agad may lalagay sa main office, di ba? Si Luna ay apo ko, bakit hindi pwede? Luna, simula bukas, magsisimula ka sa main office, sa finance department. Nagbago ang ekspresyon ni Snow nang marinig ang sinabi ng matanda. Noong una, gusto rin sana niyang pumasok sa main office ng kumpanya, pero alam niyang magdudulot ito ng maraming tanong at chismis. Kaya ginamit niya ang reverse psychology. Kahit pasabihan siya ng mga magulang niya, lagi siyang tumatanggi. Na para bang wala siyang interes sa kayamanan ng pamilya Windsor. Bilang resulta, mas lalo siyang minahal ni na Maximo at Ingrid, at pati ang matanda, wala nang masabi sa kanya. Alam ni Henry kung sino ang tunay na dapat katakutin. Hindi ang 2 anak sa labas ni Tomas. Wala siyang pakialam sa mga iyon. Si Ellie, kahit pa posible siyang magkaanak na lalaki, ay abala sa isang lalaking hindi naman aprobado. Kaya ang tanging banta ay si Snow. Pero ngayon, lahat ng kanyang pinagpagirin, tila mawawala dahil lang kay Luna. Paano niya ito mapapalampas? Pagkatapos magsalita ng matanda, hindi lang sina Maximo, Ingrid, at Snow ang hindi nakatiis, pati si Tomas ay sumingit na rin. Papa, seryoso ba kayo? Galing lang siya sa kung anong universidad, wala pa siyang karanasan sa trabaho, tapos finance department agad. Kung mamimili man lang kayo, bakit hindi si Ellie? O kahit sina Chelsea at Yvonne? Napairap si Maximo, kapatid, masyado mong pinapalaki ang tingin mo sa mga anak mo.
Oo, si Ellie ay galing nga sa University of Imperial, pero art major siya, anong alam niya sa finance? At yung dalawa mong anak sa labas, ang alam lang ay magayos ng sarili at gumimik. Gusto mo bang magulo ang kumpanya? At sinabi na ni Papa noon, si Snow ang sasama sa finance department pagkatapos niyang ikasal. Siyempre, nais din ni Maximo na pumasok ang anak niya sa main office ng kumpanya pero hindi si Luna, kundi si Snow ang tinutukoy niya. Para sa kanya, isang malaking kapahamakan kung papayag ang sumali si Luna sa kumpanya. Kung pagkasira ng pamilya ang dala nito, mas kahihiyan pa ang magiging bunga kung siya'y makikialam sa negosyo. Isa pa, nangako na siya kamakailan sa pamilya Sullivan na si Snow ang magmamana ng lahat. Habang mainit ang pagtatalo ng magkakapatid, lumapit si Ingrid kay Luna at mariing hinayla ito palayo. Anong ginagawa mo pa rito? Umalis ka na, maayos naman kami bago ka dumating. Kaarawan ito ng matanda, kailangan mo pa bang guluhin lahat? Bagaman kalmado ang mukha ni Luna, si Ellie naman ay hindi na nakatiis. Kahit tahimik siyang tao, napuno rin siya at nagsalita. Auntie, hindi na po kayo makatarungan. Dumaan lang si Lil Luna para batiin si grandfather. Ayokong masyadong gamulo kaya ako na mismo ang nagdala kay grandfather sa likod para makausap siya ng tahimik. Hindi naman siya nagsabi ng masama o gumawa ng masama. Paano naging kasalanan niya ito? Wala nga siyang sinabi, pero sapat na ang presensya niya para guluhin lahat. At itong usapin sa pamilya, wala kang pakialam. Samantala, sa silid ng CEO ng Ford Corporation. 2 oras na ang lumipas, ngunit hindi pa rin bumabalik si Luna. Nakadungaw lang si Little Treasure sa bintana, nakahiga sa sofa, tahimik ngunit malinaw ang pagkasabik sa kanyang mga mata. Si Lucas naman, panay ang silop sa kanyang telepono. Hindi na nakatiis si Lucian. Hoy, pwede bang kumalma kayong dalawa? 2 oras lang yan. Pagkalipas ng 5 minuto, wala pa rin si Luna. Kinuha ni Lucas ang telepono at tinawagan siya, pero walang sumagot. Sa bahay ng pamilya Windsor. Tumunog ang telepono ni Luna at nakita niyang si Lucas ang tumatawag. Noon lang niya napansing higit 2 oras na ang lumipas. Malamang nagtatanong na ito kung kailan siya babalik. Sa gitna ng kaguluhan sa pamilya, hindi siya makasagot. Lumapit siya sa lolo niyang matamang nakatingin sa kanya, at mahinahong sinabi. Grandfather, sa ibang araw na lang natin pag-usapan ang lahat. Dumaan lang po talaga ako para bumati. May kailangan pa akong gawin pagkatapos nito kaya aalis na po ako. Happy birthday po ulit, grandfather. Aalis ka na agad. Tanong ng matanda, bakas ang pag-aalala. Huwag mong intindihin ang mga walang hiya na to. Narito si grandfather, walang sino man ang maaaring magtaboy sa'yo. Hinaplos ni Luna ang likod ng matanda, pinapakalma ito. Grandfather, sobrang busy lang po talaga ako nitong mga araw na to. Kung hindi, hindi rin po ako darating ng ganito katagal. Nang marinig iyon, halos mapaiyak si Henry. Lil Luna, kasalanan ko ito. Pinabayaan kitang danasin ang ganitong hirap. Akala ng matanda na pinipilit lang ni Luna ang sarili para huwag siyang mag-alala, at ang tunay na dahilan ng pag-alis nito ay ang pagtrato ni na Maximo at Ingrid. Lalong lamambat ang puso niya at nakaramdam ng matinding pagsisisi. Kitang-kita ni Snow ang pagbabagong ito sa ekspresyon ng matanda at agad siyang kinabahan. Oo, si Maximo pa rin ang may hawak ng kapangyarihan sa kasalukuyan, pero ang mga shares ng kumpanya, kontrolado pa rin ng matanda. At kung manalig ito kay Luna at lalong-lalo na kung kawan niya nito, pwede siyang give-in ng ilang salita lang. Hindi pwedeng mangyari iyon. Kahit paanong donges ni Luna sa pangalan, kahit pag-aano siya ka-donges sa paningin ng publiko, kung mapalapit siya sa matanda, tapos na ang lahat. Sa isip-isip ni Snow, dahil lang ba sa dugong Windsor na dumadaloy kay Luna? Dahil lang ba sa isang pirasong dugo, kailangan ko bang magpakahirap ng daan-daang beses para lang makuha ang kaya kong makamtan ng walang kahirap-hirap? Kabanata 279. Kung si Luna ang maging tunay na tagapagmana ng pamilya. Hindi matanggap ni Snow ang ideyang iyon. Paano siya mabubuhay sa kahirapan, bumalik sa dati nilang barong-barong na buhay sa probinsya. Kahit panatilihin man siya ng pamilya Windsor, hindi niya matitiis ang mabuhay sa ilalim ni Luna. Siya ang anak ng pamilya Windsor. Ipinanganak siyang may gintong kutsara sa bibig. Walang-wala sa kanyang plano ang hayaang maaga ng babaeng ito ang lahat ng pag-aari at pribilehiyong kanya dapat. Oo nga, siya ang kaisa-isang anak ng pamilya Windsor. Kahit dugo pa ang basehan, hindi iyon sapat para agawan siya ng lugar. Huminga ng malalim si Snow, pinilit pagkalmayan ang sarili. Pagkatapos, lumapit siya kay Luna at hinawakan ang mga braso nito, kunwaring nanginginig ang boses. Ate, huwag ka nang umalis, please. Huwag kang magalit kina daddy at mommy. Matagal na nilang pinaghahandaan na ipahayag ang pagkatao mo, pero ikaw ang ayaw bumalik at sumali sa kumpanya. Kung kailangan ng may sisihin, ako na lang. Ako ang may kasalanan, gawin mo kung anong gusto mo sa akin. Kung talagang ayaw mong makita ako, aalis na lang ako ngayon. Pero please, ate, huwag kang umalis. Kahit ayaw mo sa amin, isipin mo man lang si grandfather. Miss na miss ka na niya. Kahit isang kagat lang ng birthday cake niya. Anong dahilan ang meron ka para hindi mo ipagdiwang ang kaarawan niya? Magaling ang pagkakabitaw ng mga salita ni Snow. Parang inosente at puno ng malasakit, pero sa totoo ipatagang sinisisi si Luna. Pinapakita niya ang sarili bilang api, sabay pa simpleng ipinapakitang siya ang tunay na mapagmahal sa matanda. Napaluha si Ingrid, dama ang awa. Snow, ano ka ba naman? Huwag kang umalis, hindi ikaw ang dapat na lumayo. Nang marinig iyon, mas lamambat ang ekspresyon ng matanda.
Nang makita niyang si Snow mismo ang nagmamakaawang manatili si Luna, natural lang na hindi niya ito paalisin. Lil Luna, wika ng matanda, malumanay. Bihira kang makabalik, manatili ka muna kahit sandali, ha? Tahimik na tumingin si Luna sa mga mata ng kanyang lolo, at sa huli, dahan-daang tumanggo. Sige po. Alam na niya sa sarili na hinding-hindi niya matutupad ang tanging hiling nito, ang bigyan siya ng apo sa tuhod. At kahit imposibleng bumalik siya sa pamilya Windsor o pumasok sa kumpanya, hindi niya magawang tanggihan ang isang simpleng pabor mula sa matandang mahal na mahal siya. Salamat sa Diyos, pumasok na tayo, malamig sa labas. Masayang bumalik sa loob ang matanda, ay nalalayan ni na Ellie at Luna. Naiwan sa labas si Snow habang nakatingin sa dalawa, malamig ang titig na ibinigay niya sa kanila. Nang makaupo na sa loob si Henry at tila maayos na ang lahat, napabuntong hininga ng magaan si Ingrid. Lumapit siya kay Snow, hinawakan ng mga kamay nito, at mahinahong sinabi, Snow, ang bait mo talaga, sigurado akong nahihirapan ka rin sa lahat ng ito. Kahit anong gulo sa bahay, si Snow pa rin ang palaging kalmado at iniisip ang damdamin ng iba. Maging si Maximo ay nasaktan para sa kanya. Napabuntong hininga ito, Snow, huwag mong masyadong dibdibin ang mga sinabi ng ama ko. Miss na miss lang niya si Luna kaya medyo naging emosyonal. Huwag mong alalahanin, ako pa rin ang may hawak ng kumpanya. Wala kang dapat ipag-alala. Salamat po, Dad, Mom, naiintindihan ko naman po. Maamo ang sagot ni Snow, ngunit sa loob-loob niya, galit at inggit ang nangingibabaw. Pagkatapos kalmayan ng kanyang lolo, nagpadala si Luna ng mensahe kay Lucas. Kailangan ko munang manatili rito sandali kasama si grandfather. Malilit ako, pauwiin mo na muna si Little Treasure, sasanduan ko na lang siya sa Platinum Palace mamaya. Sa opisina ni Lucas, biglang dumilim ang mukha niya matapos basahin ang text. Alam niyang gaano man katatag ang itsura ni Luna, may kahinaan pa rin ito at iyon ay ang mismong pamilyang nagpahirap sa kanya. Alam niya ang ilang bahagi ng nakaraan ni Luna sa pamilyang ito. At kahit mukhang casual lang ang tono ng mensahe, hindi niya kayang hindi mag-alala. Paano niya iiwan si Luna sa lugar na iyon, mag-isa? Pagpasok ni Luna sa banquet hall kasama ang matanda, nagsimulang magbulungan ng mga bisita sa loob. Sino yung babae sa tabi ni Elder Windsor? Ganyan talaga siya manamit sa ganitong okasyon. Narinig kong tinawag siyang Lil Luna, posible ba na siya yun? Yung ampun, si Luna. Siya nga, 5 taon na ang lumipas at wala pa ring pinagbago. Wala man lang pagusbong. Hehe, suot pa rin niya ang mga peking branded. Ni panlasa sa damit, hindi pa rin nagbago. Si Luna, galing sa pamimili ng furniture para sa studio kasama sina Harry at Little Treasure, ay nakasimpleng leather jacket lang, maong, at nakaponytail ng maayos. Pero dahil halos lahat ng babae sa banquet ay nakasuot ng mahahabang gown at nakatukong, agad siyang naging sentro ng atensyon at hindi sa magandang paraan. Wala namang pakialam ang matanda sa pananamit ni Luna. Masaya lang siyang kasama ang kanyang apo. Panay ang pag-uusap nila hanggang sa kailangang paalalahanan ni Ingrid si Elder Windsor tungkol sa mga bisitang naghihintay. Sa huli, si Ellie ang inatas ang samahan si Luna upang kumuha ng makakain. Nang makaalis ang matanda, agad na nagiba ang ekspresyon ni Ingrid. Wala ni isang bakas ng ngiti, tanging paghamak ang nasa kanyang mga mata habang nakatingin kay Luna. Tingnan mo naman ang sarili mo. Hindi mo ba alam kung anong araw ngayon? Agad namang sumingit si Snow, kunwaring may malasakit. Mom, huwag mo nang sisihin si sister, baka nagmadali lang siya at hindi na nakapagpalit ng damit. Lumapit pa ito kay Luna, para bang takot na baka magalit sa kanya. Sister, kung okay lang sa'yo, gusto mo bang magpalit muna gamit ang isa sa mga damit ko sa itaas? Ano pang hinihintay mo? Sumunod ka na kay Snow at magpalit ka. Single ni Ingrid, busy ka nga, pero wala ka namang ginagawang maayos. Ewan ko kung anong gulo na naman ang pinasok mo. Sa totoo lang, kahit anino mo, hindi ko na gustong makita. Noong araw, siguradong mangingimi si Luna sa ganitong klase ng paninigaw. Pero ngayon, tiningnan niya lang si Ingrid na parang walang halaga. Sa totoo lang, kahit magpalit pa ako, wala naman talagang may pakialam sa inyo, di ba? Medyo uwa ka na yata, Madam Windsor. Pagkasabi noon, inakbayan niya si Ellie at diretsyong pumunta sa mesa ng dessert. Ikaw, nauuto si Ingrid sa galit. Snow, tingnan mo siya. May respeto pa ba siya sa akin? Hindi man lang marunong rumspito sa ina. Habang panay ang daing ni Ingrid, lihim namang nagtatagumpay sa kanyang isipan si Snow. Sa labas, kunwari pinapakalma niya si Ingrid at ipinagtatanggol pa si Luna, pero habang tumatagal ang usapan, lalong lumalalim ang pagkasuklam ni Ingrid sa sarili niyang anak. Wala namang pakialam si Luna sa galit ng ina. Umupo siya sa mesa kasama si Ellie, nagbuhos ng alak sa baso, at walang bahid ng kaba sa kilos. Para bang hindi siya bisita, kundi isa sa mga may-ari ng lugar. Parang isang manonood na aliw sa isang palabas na halos katatawanan lang sa kanya. Nang makita ang maluwag at walang pakialam na ekspresyon ni Luna, napatingin si Ellie sa pinsan. Lil Luna, sobrang laki na ng pinagbago mo sa loob ng 5 taon. Napataas ang kilay ni Luna. Talaga ba? Noong minsang mahuli siyang nakapeking damit 5 taon na ang nakalipas, ramdam niya noon na para na siyang hinuberin sa harap ng lahat. Parang gumuho ang mundo niya sa gitna ng pangungutya at panghuhusga ng mga tao. Pero ngayon ay ibang-iba na. Parang siya na ang nanonood ng eksenang iyon mula sa labas, wala nang pakialam sa mga mata ng iba at tila ba ang lahat ng ito ay isa na lang palabas na walang saysay, at siya ang tanging hindi natitinag.
Panata 280. Bago pa man siya dumating, ramdam ni Luna ang kaba at pag-aalinlangan sa ideya ng muling pagharap sa pamilya Windsor. Masyado pang sariwa ang sugat ng nakaraan. Hindi pa tuluyang naghihilom. Kahit pa ilang taon na ang lumipas, patuloy pa rin siyang binabangungot ng mga alaala. Ngunit ngayong narito na siya, kaharap ang mapanuring tingin ng mga bisita, ang pangmamaliit ng sarili niyang mga magulang, at ang pakunwering kabaitan ni Snow, hindi siya gaanong kinakabahan tulad ng inaasahan niya. Wala rin siyang naramdamang galit, kahit kaunti. Talagang nakakabago ang panahon. Sa hindi inaasahang paraan, napagtanto niyang ang mga bagay na dati mahalaga sa kanya, ngayon ay tila wala ng bigat. Ma'am, hindi ka lang gumanda, Lil Luna. Ramdam ko na rin ang ibang pagbabago, masayang sambit ni Ellie. Lalo na sa mga mata mo, may kakaibang lakas. Parang, phoenix na muling isinilang mula sa abo. Napangiti si Luna pero may kaunting lungkot sa likod nito. Si Ellie, bagamat masaya para sa pinsan, ay hindi rin maiwasang makaramdam ng kaunting kirot sa puso. Alam niyang walang taong nagbabago ng ganoon kalaki kung walang malalim na dahilan. Nang umalis si Luna papuntang ibang bansa 5 taon na ang nakalipas, may naramdaman na siyang kakaiba. Ngunit alam din niyang wala siya sa posisyon para itanong ang mga bagay na iyon. Napahilig si Luna sa mesa at nilagay ang baba sa kanyang mga palad. Pinsan Ellie, ang galing mo na rin magbigay ng papuri ah. Totohanan ang sinasabi ko, balik agad ni Ellie, seryoso ang tono. Uminom ng alak si Luna at saka dahan-daang bamantong hininga. Ang pag-ibig ay pinagmumulan ng pighati. Ang pag-ibig ay pinagmumulan ng takot. Ang mga taong tumalikod sa pag-ibig ay malaya sa pighati at takot. Siguro kaya wala na akong pakialam ngayon. Kapag wala ka nang minimithi, saka ka lang magiging tunay na malakas. Namutla si Ellie sa narinig. Lil Luna, anong ibig mong sabihin? Parang gusto mo nang putulin ang lahat ng koneksyon mo sa mundo. Hindi nakakibo si Luna, saka kunwaring umubo. Ellie, huwag kang mag-alala, nagbibiro lang ako. Mabilis niyang sagot, halatang ayaw magpa-dramatic. Ang totoo, hindi naman talaga niya kayang putulin ang lahat ng attachment niya sa mundong ito. Sa dami ng tukso at emosyon na bumabalot sa paligid niya, paano niya magagawang talikuran ang lahat? Kung magagawa niya nga lang talaga yun, sana nga. Habang masayang nagkukwentuhan sina Luna at Ellie, unti-unting hamupa ang mga chismis tungkol sa kanya. Wala ring saysay ang panlalait nila kung hindi naman pinapansin ng mismong target nila. Besides, karamihan sa mga bisitang naroon ay dumalo hindi para kay Luna kundi para bumanggo sa harap ng matanda at kay Maximo. Wala silang pakialam sa isang ampon. Pagsapit ng gabi, mas dumami ang mga bisita at unti-unti nang napuno ang banquet hall. Abalang-abala si Maximo sa pagpapasaya sa matanda. Isa-isang inilabas ang mga regalo na matagal na niyang inihanda. Ang pinaka-pinagmamalaki niya ay isang red Coral 8 treasure screen na makulay, marangya, at tiyak na mahal. Lahat ng mga bisita ay nagsabing maganda ang pagkakapili at tunay ngang maipagmamalaki ang pagiging responsable at masunuring anak ni Maximo. Ngunit nang tumingin ang matanda sa regalo, isang simpleng tingin lang ang isinukli niya. Walang ngiti, walang sigla. Halatang hindi pa rin natitinag ang sama ng loob niya. Sa di kalayuan, sumulyap si Snow sa ama, saka sinundan ng malamig na tingin si Luna. Kasunod nito, lumapit siya sa matanda habang may bitbit na maliit na kaong kahoy na may detalyadong ukit. Lolo, happy birthday po. Ito po ang regalo ko. Ako mismo ang pumili nito. Sana po magustuhan ninyo. Mabilis namang sumalo si Ingrid sa eksena. Papa, buksan niyo na. Kumikita na ang kumpanya ni Snow kaya siya na mismo ang gumastos para dyan. Pinilit ko siyang ako na ang magbayad pero ayaw niya. Gusto raw niyang personal ang regalo para mas sincere. Tiningnan siya ng matanda, walang sinabi. Dahan-daang binuksan ang kahon. Ngunit nang masilip ang laman nito, biglang nagiba ang ekspresyon niya. Nandoon, nakalapag ng maayos, ay isang pulse earrings na gawa sa jade beads. Ang regalo ni Maximo ay halatang halata, puro palabas, walang puso. Isang magarbong gastusan na walang tunay na kahulugan. Ngunit ang kay Snow, halatang pinag-isipan. May effort, may emosyon, at tamang-tama pa sa panlasa ng matanda. Alam niyang mahilig sa jade ang matanda, at isa ring debotong Buddhist. Kaya naman ang pinili niyang ibigay ay isang pulse earrings na gawa sa jade beads. Tahimik na nakatayo si Snow sa harapan ng matanda habang maingat nitong sinusuri ang pulse earrings. Bagaman may bahid ng kaba sa kanyang mga mata, hindi maitatangging malapit siya sa matanda. Mahal na mahal siya nito. Simula pagkabata ay si Snow na ang nakasama at inalagaan ni Elder Windsor. Kahit pa natuklasan kalaunan na hindi pala siya ang tunay na apo, itinuring pa rin siya ng matanda na parang sariling dugot laman. Ang totoo, mas may tampo lang siya sa ugali ng panganay niyang anak at manugang. Napabuntong hininga si Elder Windsor sa kamalumanay na nagsalita, salamat sa regalo mo, Snow. Gusto ko ito. Namula ng kaunti ang mga mata ni Snow sa tuwa. Talaga po, Lolo, buti naman at nagustuhan niyo. Ramdam ng matanda ang sinseridad sa tinig ng dalaga. Ayaw na niyang isali pa ito sa gulo niya sa magulang nito. Kaya't mahinahong paalala ang kanyang iniabot. Mahalaga ang karera, pero alagaan mo rin ang sarili mo. Lalo ka na, babae ka. Huwag mong hayaang masyadong mapagod ang katawan mo. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Snow habang tumanggo. Opo, Lolo. Mula sa kanilang pwesto, nagkatinginan sina Ingrid at Maximo. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang tuwa at pagmamalaki. Ang kanilang prinsesa ay hindi lang maganda, matalino, sikat, at masunurin pa sa lolo. Nagumpisa na rin ang mga papuri mula sa paligid.
Ang ganda ng Jade, siguradong 2 milyon pataas ang halaga niyan. Hindi na nakakapagtaka, yung brand ni Snow na Story lang naman ang kumita ng 10 milyong net profit ngayong season. At sikat na artista pa siya, lahat na nasa kanya. Elder Windsor, napakapalad niyo po talaga. Ang babait at gagaling ng mga apo ninyo. Sa isang sulok ng hall, napatigil si Luna sa pagkukwentuhan nila ni Ellie. Napakunot ang kanyang noo nang makita niya ang regalo ni Snow, isang pulse earrings na gawa sa jade beads. Anong pagkakataon? Nagtagpo ang tingin nila ni Snow. At tulad ng inaasahan, tumigil ang mata ni Snow sa kaong nakalagay sa mesa ni Luna. Sa likod ng kanyang inosenteng ngiti, ang mga mata niya ay kumikislap sa kusong liwanag. Parang alam na niya kung ano ang balak ibigay ni Luna. At sinadya niyang unahan ito. Ang regalo ni Snow, hindi lang maganda, 10 beses pa ang halaga kumpara sa kay Luna. Isang malinaw na bitag, isang publikong kahihiyan. Nagkunwaring ngumiti si Snow, tapos ay tumalikod sa lolo. Lolo, narinig ko po na may regalo rin si ate para sa inyo. Inosente ang tono, para bang nais lamang niyang bigyang tuwa ang matanda. Ngunit sa likod ng simpleng mga salita ay isang masalimuot na bitag. Hanggat hindi pa isinasa publiko ang tunay na pagkatao ni Luna, siya pa rin ay ampon, sa paningin ng lahat. Kaya anuman ang mangyari, ligtas pa rin sina Maximo at Ingrid sa kahihiyan. At kung sakaling madismaya si Elder Windsor sa regalo ni Luna, lalong lalayo ang loob nito sa kanya. Isang tirade, 2 tinamaan. Tulad ng inaasahan, hindi napansin ng matanda ang masamang intensyon sa likod ng mga salita ni Snow. Napalingon ito kay Luna, masigla ang mukha. Totoo ba iyon, Lil Luna? Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Ellie. Napatingin siya kay Snow, saka kay Luna. May kutob siyang may mali. Lil Luna, sandali lang. Alam niyang may binabalak si Snow. Hindi niya tiyak kung ano, pero malinaw na hindi ito makakatulong para mapalapit si Luna sa lolo nila, lalo't ito na sana ang pagkakataon para makitang muli siya sa magandang liwanag ng lahat.